Ito po mga kababayan, ang kaibahan dito sa Blue Ribbon Committee at dyan sa Justice Committee dyan sa Kamara. Alam mo dyan sa Kamara, sa Justice Committee, hanga-hanga ako dyan sa chairwoman. Lalo na kay Congresswoman Luistro. Yan. Alam mo si Congresswoman Luistro, kahit wala masyadong ebidensya yung impeachment, may reklamo lang pero kulang sa ebidensya pero ipipilit nilang may substance, may form, may grounds. Diba? Pero dito sa Blue Ribbon Committee na ang chairperson ay si Senator Lacson ay ipipilit niyang walang mastermind. Dito makikita natin ang kaibahan. Dahil dito sa Kamara, gusto nilang tanggalin si BP Sara. Right? At dito naman sa Senado, dito sa Blue Ribbon Committee, pinangunahan ni Senator Ping Lacson, ay gusto nilang pagtakpan. Kaya nga, nagprograma na siya na walang mastermind. Ito natin makikita mga kababayan na ang issue sa impeachment hindi nakadagdag ng problema ng ating bansa. Pero ang malaking impact sa problema ng ating bansa ay ang iskandalo sa flood control. Diyan ha. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, panoorin muna natin itong banat niya kay Ping Lacson. Palakpakan, Senator Marco Lita. Yan. Go! Imbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ilang maleta ba ang dahilan? Nako. Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Gusto niya ng ganito? Sige, puntahan. Ano lang, isang malita lang, pero itong malitang nasa mga, ang laman ay mga 50 kilos. Alam mo natin mga kababayan, na ang pera, pag 1 kilo, 1 million. Pag 50 kilos, 50 million. Dami-dami. Tapos, ilang malita. Nako po. Pagka isang ban malita yung gusto. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Ako? Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion na siningit sa BICAM. Nako. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo. Pero ang kickback sa 52 billion ay 8 million. O 8 billion. Grabe. Tapos, dito masabi ni Ping Lacson na walang mastermind. Paano mapaghati-hatian ang pera pag walang mastermind? So, ibig sabihin, nagkanya-kanya lang silang hugot. Nagkanya-kanya lang silang kupit sa malita. Ito mga kababayan, tanong ko sa inyo, naniwala ka ba dyan? Naniwala ba kayo sa sinasabi ni Ping Lacson na walang mastermind? Sinasabi niya na kanya-kanya hindi makontrol itong mga regional directors, mga district engineers. So, ibig sabihin, nagkanya-kanya silang kupit. Ibig
sabihin wala silang sinusunod na kumpas. Ako po, hindi ako maniwala dyan. Kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi niyo ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa eka ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Oho. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ako? Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Pero oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics Nako. kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ako, galing sa pagiging mambabatas, ito po si Ping Lacson na itong mga credentials ito mga kababayan, nasusundan natin to eh. Kahit marami siya mga, sabihin natin may mga issues na yung pangalan niya ay nabanggit doon, pero yung track record niya bilang isang pulis na naninilbihan ilang taon at siya ay naninilbihan bilang senador, pero ngayon ko lang rin to naririnig dito kay Senator Marcolita na mas magaling pala to si totoo pala tong pinupuri niya ito sa Senator Ping Lacson. Kaya nga dati rinikomen nga niya to na gustong tumakbo na bilang presidente. Pero ngayon ako po, bansagan na tong magaling na tagasulat ng comics. Hindi naman uso ang comics ngayon. Korean novela naman na, Korean novela naman ngayon, tapos AI pa. Hindi nababinta yung comics. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Senator Marcolita, yung ano natin, dugo natin, level down natin, level down. Ito po, Senator Marcolita, naintindihan natin yung emosyon ni Senator Marcolita. Alam mo, mga kababayan, atat na atat ito, Senator Marcolita, para matapos na, para matultukan na itong isyo. Marapit na rin magsusuna ulit yung presidente natin. Yung unang suna, nagyayabang patungkol sa mga flood controls. Nung nabuking na, sa susunod na suna, sinasabi namang mahiya naman kayo kung sinong kumukupit ng pera. Yan. Ngayon magsusuna ulit. Ano na naman kaya ang ipagyayabang ng ating Pangulo? Yung na-create nila na ICI, create nila naman kung ano-ano, wala pang napatunayan.
Puro pa lang haka-haka lang. Para lang pinapangalanan lang. Ito halimbawa si Romualdez, binansagan na ni Romualdez na siya ay mastermind. Tapos sabi ni Ping Lacson, wala namang mastermind. Kaya naintindihan natin to kung ano ang galit dito ni Senator Marcolita. Kahit isa. Pero palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling siya sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Nako. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Nako. May resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Nako. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun. Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oho. So itong 8 billion na pinag-usapan, ito ang kickback na galing sa 100 billion na hinati na nasa 52 billion at may kickback na 8 billion. Nako, ito na pala. Paldo rin pala. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Panahon na yun. Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya. Parang 60 billion. Sipin mo. 68. Oho. Nagsimula daw yung 100 Tumawad na lang Hindi sila. ba hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo. Mula sa So, ito ang pananaw ni Senator Marcolita. Si Bersamin lang ang ginamit. Pero alam mo natin sa mga nakaraang mga panayam na may narinig tayong pahayag na ang presidente lang daw ang ginamit. Ibig sabihin ito na, may nakikita na tayo. Inosente ba si Bersamin? Totoo ba siya ang ginagamit lang? O baka siya na lang ba ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo? Nagtatanong lang tayo rito. Hindi natin to pinagbintangan. Ibase ito sa mga naririnig natin ng mga balita at mga papriskon. Okay? kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Ngayon, ayaw niyang tawagin. Ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP,
naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling lang Talagang- eh. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng Maaprobahan visa. o kaya mapayagan. Magkapondo. Opo. So, yun ang gusto kong ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Consistently inconsistent. May natutunan tayo rito mga kababayan. Wala naman ito naman talaga. Yun ang may the permanent is the changes. Totoo. Tama ba yung sinasabi ko? Narinig ko rin yun eh. Ay, nako, Pinky. Ano to? Kumusta tong banat dito ni ano to mga kababayan na? Baka sa susunod na linggo, baka mapapanood din natin itong, yung banat na naman nito ni Ping Lacson dito kay Senator Marcolita. Okay, Senator, tuloy po. Depende kung sinong pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Nako. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh. Nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mga ilan-ilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. Hindi lang mata yung nabubuksan, Senator. Pati yung wallet, nabubuksan na rin. Kaya ang buka talaga itong mga medyang bayaran. Oy, mga medyang bayaran. Sino kayo dyan? Tago lang kayo sa ilalim ng misa. Matindi itong banat mga kababayan. Ako po dito. Kaya sa una, dito sa bungad ko palang kanina sinasabi ko, ito ang kaibahan eh. Ito ang baliktaran. Dito sa Kamara, pinipilit nila itong sa impeachment ni BP Sara kahit kulang-kulang sila ng ebidensya. At dito naman sa Blue Ribbon Committee, punong-puno na ng mga witnesses at anytime maraming testimony sa mga pangyayari bakit naganap yung korupsyon sa flood control. Pero anong ginawa nila? Pinipigilan. Pinipigilan. Alam mo natin sino ang Blue Ribbon Committee Chairman. So, ulitin ko po, dito sa Kamara, gustong tanggalin ang Vice Presidente. Dito naman sa Senado, gustong pagtakpan kung sinong mastermind. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita, kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pang... Pwede mo bang tawagin si Edran Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya nung resibo na yon. Siya ang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba na napatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi yun. pa yun ang ito pa yun ang punto. hindi yung Eh. subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo, yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano po yun? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period.
Oh, Macho Hindi ako nyo eh. nabasa yun? Nabasa ko. Okay, kahit na matagal na ako hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Ano hindi Macho tama ako, doon? lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? Totoo pala yung palayaw, Pinky. Wala na yung period sa edad na yun. Minupos na yun. Senator Marcolita, minupos na yun. Wala na yung period yun. O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi Tsaka namin yan alam ang kasi hirap sa inyo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala Dahil mo- lalaki kami. Alam mo ako, diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero, Magkape muna kayo, Sen. Naghihigihip lang po awatin kayo. muna natin. Papasok lang po namin itong mahalagang paalaala. Kay Adrian Bersamin. Alin doon? Meron siyang resibo. Ibig sabihin kung saan-saan niya, kung saan-saan napunta, Oh, sino detalyado. pinagbigyan. Naka-itemize nga. Halimbawa ganun yung po. for senators, sabi niya, may amount. May column eh. Oho. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. Sa May deliver. period yun eh. May month na hindi ko lang Opo. nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Opo. Pero yung binidistingi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatorial balls. Yung alyansa Ay, okay. ng bagong Pilipinas. So, yun ang tinutukoy na for senators na yon. Oh, kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping do sa 12 na Senatorial senatorial balls. balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun. Ayun pala. Kaya walang nakitang mastermind doon. Dahil pag ituloy ang investigasyon, baka mabuklat itong accounting. Ang pagtakpan ngayon, ito pala listahan ng accounting. Hayaan mo lang yung mastermind. Basta walang mastermind. Dahil pag lagyan mo ng mastermind, mabuklat yung accounting. Dito po mga kababayan, idaan lang natin to sa tawa-tawa itong problema natin. Pero hindi to biro mga kababayan. Biro mo, magdadalawang taon na. Oo, magdadalawang taon na. Na alam natin na booking na tong blood control anomaly. At itong consecutive na 3 years, nagkaroon sila ng kupitan dyan. Umaabot ng trillions yung mga kinukupit na nila. Biro mo. Nabanggit kanina dito, itong 100 billion per week. Dami-dami pera, no? Saan ka pa magakot sila? Pero mo sa 1 milyon, nasa 1 kilo, 50 kilos. Tapos sabihin natin, billion na yun. Naku po, tunilada na itong pera, mga kababayan. Kaya makikita natin dito kung nakikita ninyo yung mga presentation sa mga evidences, mga partial evidences lang sa mga 18 brave marines, brave soldiers, makikita natin kung paano nila binuhat yung pera na nasa loob ng malita. May nagsasabi pa nga doon na may mga pulis na mag-i-escort doon, kanya-kanyang kupit daw sa mga malita. Di ba? Pero mo yung mga sabihin natin na yung laman ng isang malita, 50 billion. Pag halimbawa, makakupit ka ng ganito kakapal na tag 1,000 na bills. Hindi na mo yung mahalata, saka pa yung mahalata pag bilangin na, di ba? Hero mo.
Itong 50 kilos kaya, itong sabihin natin sa isang malita, yung pinakamalikang malita, maglalaman yun ng 50 kilos na pera. Sa 50 kilos na pera, ano ko po, pag isang hawakan lang, hindi na kailangan talaga na di kakayanin ng isang tao yun. 2 o 3 tao yun magbubuhat dahil pag mabitawan mo yun, baka masira pa yung malita sa bigat na yun. So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. Oo. So yun ang Ayun, ping, 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 ping. Kaya dito na lang dahil dito sa kakulitan ni Senator Marcolita kaya naiinis at naaasar na 'to si Senator Lacson. Kaya plano pa nga ito si Marcolita na paimbestigahan ito. Alam mo dito mga kababayan, dito ngayon sa administrasyon nito, pag halimbawa ikaw ay magsasalita at ibubulgar mo yung mga kabalbalan na ginagawa ng ating gobyerno, ay ikaw ay may mapaglalagyan. Kasuhan ka. Sinong hahabol sa'yo? Ombudsman at saka NBI. Ombudsman ay NBI, ako po. Ito na sila na ngayon mga bagong dito ka naman sa Malacanang may taga Tahol. Ito man talaga dito sa Ombudsman at saka sa NBI may taga Kagat. Kumpiyansa ka lang dyan. Hayaan mo lang yung si Claire Castro, tahol na yon. Wag kang masyadong kampante, may taga Kagat, may ombudsman at saka NBI. May mga aso doon. May mga aso taga Kagat doon. Ito mga kababayan Ito pa rin sila, ito si Leandro Lebeste. Dami, tambakan na ng kaso. Si Barsaga. O, di ba? Isa pa to, yung anak nito ni Senator Marcolita, itong congressman din. Makulit din yun. May mapaglalagyan din yun. Itong mga matatapang, may mapaglalagyan talaga to. Dito natin makikita mga kababayan kung paano nila pipigilan yung katotohanan. At pinagyayabang na naman nila na ito palang investigasyon at pagkontrol at pagpigil nitong korupsyon ay gagawin pa naman nilang legacy dito sa administrasyong Marcos. At bakit naman naglagay sila ng aso dyan na para mapigilan, para hindi matukoy itong korupsyon? At ito ba ay sa pamamagitan, pag halimbawa may impeach si BP Sara at lahat na lang na kasalanan na nasa isip nila ay ibubuntong nila doon sa mga Duterte? Nagtatanong lang po dito mga kababayan. Ito ang maraming habang itong investigasyon dito sa flood control, in-expect natin na makakita tayo ng medyo kunting liwanag at magkaroon ng pagka-solve. Pero ibang nangyari na instead na magkaroon ng mga kasagutan ang mga tanong sa ating sarili, kung totoo ba yung mga binitawan nitong Marines? Totoo ba yung sinasabi ni Saldico? Totoo ba yung sinasabi ni Martin Romualdez? Totoo ba yung sinasabi ng presidente? Instead na mga
tamang kasagutan o maliwanag na kasagutan itong hinihintay natin, nadugtungan pa rin ng dagdag na mga katanungan. Katanungan na pinakamahirap sagutin dahil kahit iyong sagot ay nakikita na, ay pilit pa rin nilang pagtakpan. Nako. Ginamit po- Hindi lang minsan yun, ha? Nakita ko may months eh. Opo. So, kung halimbawa, 3 months or 4 months yun, Oho. kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. So ano kayo, dinistribute kayo sa kayo? O baka naman isang pondo. Kaya nga ang gusto ko nga tawagin niya si Adrian. Ayun, oho. At para naman mayroong makasagot dun sa akin kung paano ko nakita, Oo. patawag niya rin si Congressman Lian Lebiste, Lebiste, oo. kasi doon ko nakita eh. Ayun, oho. Hindi ko nakita mismo kay Adrian. Kaya sinasabi ko, kay Congressman Lebiste ko nakita. Oo. Yun naman ang totoo. Pinakita niya sa akin. Pero ang source po, flood control, 8 billion, mayroon pa bang ibang mga sources na pinagmulan? Marami. Yung nakita ko Kinukunan nga, nito? dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo, opo. At mayroon pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Nako. Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Ngayon, ito yung gano ko. Kaya ang hamon ko, kung talagang ikaw, na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, grabbuster ka, ikaw ay merong moral compass, ano? Opo. Ikaw si Holy Willy, ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpaka-anghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Ang sabi mo pa nga eh, bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako na may personal, Jen. Nelson, Opo. palagi ko sinasabi. Eh, yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Mar? Oho. Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya eh. Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable o debatable. Debatable, Kasi oh. baka maraming kumontra sa kanya eh. Di ba? Pero ibinibigay ko na, sige. Oh, sige, sige. Sige, kayo na. mas pogi ka na, walang problema. walang Ang gusto ko lang, mag-imbestiga ka na. Opo. Ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Ikaw nang pinakapogi sa buong daigdig kung gusto mo. Pinakapogi, Ang sa akin pinakamacho. lang, Oho. ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Ayun. Nandyan tayo kasi dahil Yun. Yun ang punto ni Senator Marcolita. Napakaganda. Pero hindi lang ito sinang-ayunan ni Senator Lacson dahil iba sa kanya eh. Ang pakay niya ay hindi matunton kung sino. Ang pakay niya ay hindi gustong bigyan ng kasagutan ang maraming tanong ng sambayanan. Ang gusto lang niya ay malihis ang isyo. Gawain nito eh. Ililihis niya. Instead na itong lahat ng mga binitawan ni Senator Marcolita mapagtuon ng pansin, total tulungan naman siya doon sa komite. Anong ginawa niya? Kumbaga ganito ang pagkasabi sige. Kulitin mo pa ako, paimbestigahan kita. tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan eh. Pagkatapos kumurba ka pa. Ayun nga. Oho. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa iyo, doon sa accounting na yon, merong balanse. Paano balance? Paano balance? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga eh. Merong balanse na 1.2 billion. Na hindi pa na ibibigay si Adrian? Na sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang huling report niya eh. Nakuha ko yung huling balance eh. Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na po ni... Kung talagang matapang ka, kung talagang lalaki ka, Ping, patawag mo itong dalawa. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. Oho. O yan ang hamon natin. Sinasabi ko pa sa kanya, kasi napakalaki ng nalalaman ni Saldico
Sa akin kasing palagay din, hindi niya dapat gamitin na como yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinumpaang salaysay Opo. para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldico ngayon dahil nanganganib ang buhay niya eh. Alam niyo naman kung bakit. Oho. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang sumabog na yung eroplano eh. Nako. Ganun katindi Yun. pa nga Ganun rin, ano? katindi. Oho. Yun. Ngayon, huwag mo nang asahan na darating dito si Saldico. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, magdeklara ka lang, magpahayag ka lang. O sige, Saldi, sabi ko. Sabihin mo kay Saldi, gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commissioned notary kahit sa ang panig ng Europa. Kung ikaw ay nasa Portugal, mayroong mga commissioned notary dyan. Oho. At alam ng notary, ang gagawin niya, pa-apostil mo yan. Yung apostil dyan kasi, ay nandun sa isang apostil convention na sinasabi. Ito yung nanggaling din nangyari din sa The Hague. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema doon sa OCA Circular Number 210-2013. Ibig sabihin, pinapayagan ng Korte Suprema sa mga ganong klaseng pagkakataon. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute para sa ganon kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostil niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Itinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano ko natuklasan? Ayaw na dahil makita yung accounting. Baka pag magkita sila ni Saldico, magkaharapan na sila dyan sa Senado. Dyan sa committee niya. Sabihin pa na, baka masagot pa ni Saldico patanong-tanong ka pa. Kasama tayo doon. Nakapackage na tayo doon. Dito nga. Magkatabi na tayo. Iba na pa upuin dyan sa chairmanship dyan. Kaya nga mga kababayan, sa pananaw ko dito, opinion ko lang dito. Minsan na itong pagkahipokrito na tayo-tayo may sarili, may kanya-kanya tayong kahipokrituhan eh. Minsan kasi yung kahipokrituhan natin, hindi natin makayanan. Kaya maghanap na lang tayo ng paraan para makaiwas. Diba? Hindi na lang kibali tawagin tayong sinungaling basta yung kahipokrituhan natin hindi tayo mabuking. Ay nako, Pink. Daw po nagsinungaling at makontempt. Paano na ipakukulong yun nasa labas pa ng bansa? Hindi gano'n eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa Dito dito sa komento dito ang tatlo dito patungkol noon ayaw nila doon sa virtual dahil pag halimbawa magsinungaling hindi daw nila pwede makontempt. Yung contempt na ba lang yung mapipigilan mo? Hindi pa nga nangyari kung magsisinungaling ba si Saldico? Diba, yung kasinungalingan pa yung inuuna mong iniisip. Hindi mo yun iniisip yung katotohanan yung sasabihin yun. Simple lang, wala kang sa atin lang ito mga kababayan opinion lang natin to. Hindi naman ibig sabihin sa pananaw ko lang to. Hindi naman ibig sabihin na sa buong kwento, halimbawa nakita mo yung tao mismo, ikaw talaga by personal na knowledge ka doon sa mga pangyayari doon ganap doon. Pero hindi lahat na ginagawa niya doon tapos binigyan mo ng kwento ay akma doon sa kanyang ginagawa. So totoong andun halimbawa na lang. May nakita kang nakawan. May nakita ka nakawan.
Tapos itong taong tinuturo na magnanakaw, tapos sabihin mo, "Oh, nakita ko diyan." Siya talaga ang may bit-bit doon sa karton na sinasabing ninakaw. Pero hindi mo alam na yung karton na yon, may nag-abot palang iba na hindi mo nakita. At siya lang ang last na nakita mo, kaya siya napagbintangan na magnanakaw. Pero hindi ibig sabihin na doon sa nakikita mo, ikaw ay nagsisinungaling. Iyon na lang, base lang sa nakita mo. Pero hindi mo ibig sabihin na ang buong kwento, mahaluan ng hindi totoo, ang buong istorya ay magiging sinungaling na. Hindi po. Tulad nga dito, halimbawa, dito sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, yung virtual na investigasyon nila o virtual nila na pag-imbita kay Saldico, ayaw nila dahil pag halimbawa magsinungaling, mahirapan sila mag-contempt. Yung huwag mo lang tutukan sana yung kasinungaling, yung totoo muna yung tukuyin natin. Yung pinupunto sa Blue Ribbon Committee dito ni Lacson, kung magsinungaling ba lang? Ibig sabihin ba si Saldico ay sinungaling? Diyan na lang natin makita mga kababayan, parang gano'n na lang, huwag mo na imbitahan yan, total sinungaling naman yun. Wala naman yung totoong ikikwento sa atin, parang gano'n ang istorya. Kaya wala. Close case. Dito binaboy ang pira natin mga kababayan. Kahit kitang-kita na bit na yung pera, wala pa rin umamin na ninakaw yung pera. Dami na nagturo, sino mga tao, itong 18 Marines, dami na nagturo. Wala pa rin eh. Magaling talaga, maganda yung pagkalagay dyan ni Senator Lacson dyan sa pagiging senador niya. Dito nga eh. Alala natin mga kababayan, di ba? Yung sa nangyari yun, 3 consecutive years. Tapos lumalabas na yung issue sa flood control. Baka nagkabariya na sila. Kaya nga, nahanap, may nag-udyok siguro na ito si Ping Lacson, patakbuhin natin to dahil yung expertise niya sa pagiging investigador, magagamit natin tong yung kanyang mga luhika at sa mga tactics. Kaya nga, kung sa trabaho pa, pag magaling kang investigador, magaling ka ring magtago. Kumbaga sa trabaho ko, ako ay isang lineman. May kasabihan na, a good groundman is a good lineman. A good lineman is a good groundman. Magaling na investigador, magaling magtago. Ang magaling magtago, magaling din mag-imbestiga. Di ba? Opinion lang natin to, hindi naman natin sinasabing nagtago sila. Ano lang to? Kaya instead na malinawan tayo dito sa mga ginagawa nilang mga kababayan, lalong nadugtungan yung mga tanong natin. Hanggang matapos tong 2026, hanggang December, maraming nakahilira na mga question mark doon sa pera natin. Saan ba talaga napunta? Sinong kumuha? Sino ba talaga ang may pakana? Dahil kahit sabihin mo nila balik ta rin Manila ang mga pangyayari, hindi natin masasabi na ang kanya-kanya lang yung mga regional director at saka itong mga district engineers, yung mga naghati-hatian ng kwarta ng pera. Ako po, hindi ko maniwala dyan. Galing talaga sa tuktok hanggang sa baba. Tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, Ako, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Yan lang ang pa niya sumakay na.
Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Kaya pala, palabasin na lang na sinungaling si Saldico. Bahala na lang, kumbaga sabihin na lang na yun. Pre, ako dito mga kababayan ha, hindi ko naniwala walang kontak si Lacson at saka si Saldico. Hindi ko maniwala dyan. Mayroon talaga silang communication. Tinawagan, pre, nangyari mo. Pre, ikaw na bahala dyan. Sige na, ako na bahala dyan. Kahit anong sasabihin ko tungkol sa'yo, huwag ka lang masaktan ha. Basta ano to, gagawin ko lang hanggang saan makaya ko. Basta hindi ka lang masisante rito. Sabi naman ni isa nakapwesto, sige pre, kung na bahala, gagawin lang kitang sinungaling. Hindi kayo patawag dito sa committee dahil sabihin ko na lang na, pag halimbawa magsinungaling, hindi ko yun makontempt. Ang saklap, no? Kumbaga, para tong kwentong lasing kwentong lasing. Dalawang lasing nagkwentuhan mga kababayan. Sabi na isang lasing, pre, bili tayo ng loto, pre. Jackpot ngayon. Ilang daang milyon yung panalunan natin sa jackpot. Sabi ng isang lasing. Tapos, halimbawa, pag manalo tayo, paano natin yun i-claim yung panalunan natin? Pag mga jackpot, magpunta daw doon tayo sa Manila. Sabi ko, kung may problema pre. Ito pa ba nakasakay ng eroplano? Sabi, di pa. O nga, hindi pa rin nakasubok na sumakay ng eroplano. Takot nga ako, baka pagdating sa taas, baka malaglag yung eroplano. Wag na lang tayo mamili ng Oh. Diyan natin makita mga kababayan na yung kinakatakutan nila ay ang layo-layo doon. Ang kasinungalingan yung kinatakutan nila dahil hindi nila makontempt. Pero yung totoo sanang masasabi, hindi nila iniisip. Diba? Totoo pala yung kasabihan sa yung mga, ano bang code sign sa pera? Basura, di ba? Basura. So, in short, itong investigasyon sa flood control, skandal, basura. Walang kahinatan. Oo nga. Oo nga. Yan naman ay pinagtibay na sa nakita ko na yung mga nakasakay sila doon eh. Oho. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Oho. Sinasabi niya kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng dalawang mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Pagkatapos akong pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ang Diskaya. Panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng dalawang mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Oho. Baka yun, nagpa-picture lang Senator Marcolita, nagpa-picture lang yung Diskaya dahil Ping Lacson kaya kilalang kilala na yung dati pa. Ito naman no. Lalo mong pinaiyak. Lalaki ako. Macho, lalaki ako. Period. Tapos sa edad na yun, pag wala na period yun, minupos na yun. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Ang problema niya, kung sang-ayunan ka sa gusto mo, Senator Marcolita, hindi na masusunod ang script.
Hindi na masusunod ang plano. Sagabal ka kasi sa plano nila kung paano pagtakpan ang nakawan. Sila busy sila pagtakip. Ikaw na busy ka sa pagbuklat. Kaya galit sa'yo. Dito natin makikita mga kababayan na kung sino sa dalawa ang totoong nagsisyo sa sambayanang Pilipino. Ako, saludo ko dito kay Senator Marcolita. Kung totoo, nagserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kaya dito mga kababayan, sa 2028, alam mo natin, huwag nating galawin si Senator Marcolita dyan sa Senado. Kapabol siya at akma siya sa pagiging senador at gamit na gamit siya dyan para manatili tayo dyan. Yung presensya natin sa Senado habang andyan si Senator Marcolita, manatili tayo doon sa Senado. Sayang to. Gagawin natin vice presidente. Gagawin natin presidente. Sayang din yun. Senator Alan Cayetano. Yun mga akmang-akma sila. Ang pinakamaganda, magawa natin. Pagtatagpo si Sara, suportahan natin. Pag ma-impeach si Sara, may isa pa rin yun. May maipapasa niya kung sinong i-recommendar niya. Yun ang suportahan natin. At hanggang dito na po, ito po si Renibay. Hanggang sa sunod nating video, kita-kita ulit tayo at mabuhay ang Pilipinas.